day, each and everyone. My name is Clea Jane Eling Buhay, and my topic is all about the Chapter 8, the Finance Analyzing Financial Statements and Creating Projections. So, let's begin with Financial Plan. So, what is Financial Plan? So, nasa screen na po. So, para madali, Financial Plan ay isang mahalagang parte ng isang business plan, which is, ayun, nakikita natin siya sa loob ng business plan. So, tumutukoy ito sa pamumuhunan ng kapital o yung tinatawag nating capital investment at mga pinagkukunan ng pondo or yung tinatawag nating source of funding na ginagamit natin para mapatakbo ang isang business. Dito sa financial plan is pinapakita nito kung saan nanggagaling yung mga kapital na ginagamit natin or yung pera na gagamitin natin. According to Dr. Baltasar, 2015, the proponent should prepare the following projected financial statement for a period of 3 or 5 years, which is composed of the following. Ito na yung sinasabi na projected income statement na kung saan pinapakita dito yung revenues, the cost of goods, the sold, cost of sale, operating expenses, which is categorized into two types, which is the marketing and distribution expenses and administrative office expenses and other income expenses, which is sinasabi lang dito ni Dr. Baltasar na ang projected financial statement is napakahalagang bahagi kasi dito is sinusuri nila yung kakayanang pang-pinansyal sa business, which is sa pamamagitan nito ng pagsusuri na yun is nakikita natin kung paano natin ngayon i-perform yung business sa hinaharap or sa future at kung ito ba ay isang magandang paglalagakan ng puhunan or bigyan ng time, bigyan ng pansin. So, itong projected statement of cash flows ay isang inaasang ulat ng daloy ng pera o yung cash flow ng isang negosyo sa isang takdang panahon sa hinaharap. Karaniwang 3 hanggang 5 taon, pinapakita nito kung saan nanggagaling ang pera ng negosyo or yung sources of cash at kung saan ito ginagamit, yung uses of cash, kabilang ang cash equivalent o mga mabilis na magagamit ng pondo. So, ang layunin lang naman ng projected cash flow statement is yung masubaybayan natin yung paggalaw ng pera ng business. Kasi importante man yun. And, malaman natin kung sapat ba yung pera para sa operasyon, sa pagpapalago at sa pagbabayad ng mga utang. Next is the projected balance sheet or the statement of financial position. It shows the financial position of the enterprise as the given period of time. So, dito is pinapakita ng projected balance sheet na ito yung inaasahang posisyon ng isang business sa future. So, kung ano yung pagmamayari nito or yung tinatawag nating assets, yung mga utang nito, which is the liabilities, at magkano ang natitirang halaga para sa may-ari or yung equity. Kasi mahalaga ito upang masukat kung magiging matatag ba, likido, or kapaki-pakinabang ba yung business sa darating na mga panahon. So, next is the balance sheet. It shows the financial condition by accounting for assets. So, dito, sa balance sheet, or yung pahayag ng kahalagahang pinansyal, is isa itong financial statement na kung saan nagpapakita ito ng kabuuang kahalagahan ng pinansyal ng isang business. Pinapakita nito kung ano ang pag-aari ng negosyo or yung assets, yung mga utang, yung kapital, yung owner equity, kasi isa ito sa pangunahing bahagi ng balance sheet ay yung asset na kung saan mga ari-arian at kabilang dito ang mga current assets. So, yung current assets, which is provides economic benefits for a period of 1 year or the normal operating cycle, whichever is shorter. So, dito is tumutukoy ito sa mga yung mga ari-arian ng negosyo na nagbibigay ng benepisyong pang-ekonomiya sa loob ng isang taon or sa loob ng
normal operating cycle ng business kung saan mas maikli ito sa isang taon. So, ibig sabihin, ito ang mga bagay na inaasahang magagamit or maibebenta or magiging cash sa loob ng maikling panahon. Operating expenses. So, sa laman ng operating expenses is nandito ang marketing distribution expenses, which includes the advertising and promotion expenses, of course, yung rent, yung salary, yung transportation, even yung gasto natin sa delivery, sa mga supply, sa equipment, and yung sa tindahan, yung furniture, fixtures, and the utilities. Of course, we have also the operating expenses in administrative or the office expenses. It includes in office rent expense, yung insurance, yung office salary, office supplies, bad debt expense, office utilities. Of course, meron din dyan yung sa office equipment, and office furniture, and the office building expenses.